Pinakamalaking balita po ngayong araw na to, Jesus Crispin Remulla o si Boying Remulla ay ang bago nating ombudsman. Pero bakit tila nagluluksa si Amy Marcos kasama na ang buong ka-DDS-an? Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag na aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Marcos itinalaga si Remulla bilang bagong ombudsman. Opisyal nang itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla bilang bagong ombudsman ng Pilipinas. Ang appointment ni Remulla ay nangyari isang araw matapos mailabas ang shortlist ng Judicial and Bar Council o yung JBC kung saan kabilang din sina Deputy Executive Secretary Annalisa Logan, Michael Frederick Musni, Michael Aguinaldo, Supreme Court Justice Samuel Garland, Retired Justice Mario Lopez at Stephen Cruz. Naging mainit ang reaksyon ng publiko. Marami ang nagpahayag ng pangamba sa pagkakatalaga ni Remulla sa posisyong may mandato laban sa katiwalian, lalo na sa gitna ng mga kasong personal niyang kinakaharap at mga naging hakbang ng kanyang ahensya noon laban sa mga karibal sa politika ng Administrasyong Marcos Jr. Halata yung nagsulat nito kung saan pumapanig. Okay, marami daw ang nagpahayag ng pangamba. Kung marami ang nagpahayag ng pangamba, mas marami po ang natuwa sa pagkakatalaga kay Boying Remulla bilang bagong ombudsman. Ang hindi lang po natuwa ay ang mga DDS sa pangunguna ni Amy Marcos. Dahil di ba, lahat ginawa ni Amy. Sukdo lang mag-file siya ng kaso laban kay Boying Remulla. Bakit ba parang takot na takot si Amy Marcos kung si Boying Remulla ang maging ombudsman? Keso kinana daw yung pagkakatalaga kay Remulla para maging ombudsman. Shortcut daw. Pero siyempre, ano ba ang aasahan natin sa mga bitter, sa mga talunan? Bakit kaya hindi pansinin o mag-react si Amy Marcos nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Natatandaan niyo yung SALN? Dati open ang SALN Pwede niyo ma-access yan. Pero nung panahon ni Digong, bawal na. Naglabas ang ombudsman na isang Duterte appointee na bawal ng pakialaman ang SALN. So, hanggang sa natapos ang termino ni former President, hindi po natin nakita ang kanyang SALN. Hindi ba ganyan din ang ginagawa ngayon ni Sara Duterte? Ayaw niya rin ilabas yung kanyang SALN. Pero ngayon na ombudsman na si Boying Remulla, naku, sigurado yan. Mabubuklat yan. So ngayon, porque hindi umayon sa gusto ni Amy Marcos na wag si Boying Remulla ang maupong ombudsman, siyempre tatalak yan. Gagawa ng mga kwento para palabasin na mali ang pagkakatalaga kay Boying Remulla. Bakit hindi mo sabihin yan sa kapatid mong si President Bongbong Marcos? Siya ang pumili kay Boying Remulla para maging ombudsman. Yan ang hirap sa kampo ni Sara Duterte. Nasa inyo na nga ang Supreme Court. Nasa inyo na nga ang Senado. Gusto nyo, sa inyo pa rin ang ombudsman? Kasi kung maka-Duterte ang uupong ombudsman, patuloy na hindi maiimbestigahan si Sara Duterte. Ngayong si Boying Remulla na ang nakaupo. May tulog ngayon si Amy Marcos dyan. Kahit na anong gawin niyang pagtatanggol kay Sara Duterte, imposibleng hindi mabuksan ang mga kaso ni Sara Duterte sa ombudsman. Dahil sabi nga sa isang balitang nabasa ko, Ombudsman Remulla paiimbestigahan ang posibleng anomalya sa SALN ni VP Sara. Hindi magpapadaig si bagong ombudsman Boying Remulla sa paglilinis ng gobyerno. Ayon sa kanya, sisimulan niya ang pagbusisi sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o yung SALN ni Vice President Sara Duterte para malaman kung may tagong irregularidad o hindi tugmang detalye sa kanyang yaman. Giit ni Remulla, walang sasantuhin sa laban kontra korupsyon. Pantay ang batas para sa lahat, maliit man o mataas ang posisyon. Pero ngayon pa lang, binobomba na ng mga DDS itong si Remulla. Kesyo hindi daw magiging patas yan. Pagtatakpan daw niya
si Martin Romualdez. Pagtatakpan daw niya si President Bongbong Marcos. Sabi ko sa inyo wala pong magiging appointee o papasok sa gobyerno ni President Bongbong Marcos nang hindi sisirain ng mga DDS. Kasi gusto nila lahat ng tauhan ng gobyerno ni President Bongbong Marcos ay kaduda-duda ang pagkatao. Yan ang kanilang goal. Sirain ang gobyerno ni President Bongbong Marcos. And with the appointment of Boying Remulla as ombudsman, kailangan nilang i-double time ang paninira kay Boying Remulla. Yan po ang style ng mga DDS. Walang tama sa ginawa ni President Bongbong Marcos. Sila lang ang tama. Gusto nila yung magiging bagong ombudsman kakampi sa kanila. So ito naman mga DDS, kung makikita nyo yung mga comments nila, tuta daw ni Bongbong Marcos itong si Remulla. Kung magsalita sila, bumalik nga kayo sa panahon ni Ombudsman Martires. Bakit yun? Hindi nyo masabing tuta siya ni Rodrigo Duterte. Sino nag-appoint kay Martires? Si then President Rodrigo Duterte. So sino ang dapat mag-appoint sa ombudsman ngayon? Hindi ba si President Bongbong Marcos? O ang gusto niya kasi si Sara Duterte ang mag-appoint ng bagong ombudsman. Yan ang hirap sa mga DDS. Iba yung batas nilang sinusunod, iba yung batas ng gobyerno. Kailangan yung batas nila ang masusunod. So ito ngayon, inuulan ng batikos si President Bongbong Marcos sa pagkakatalaga niya kay Boying Remulla. Mali daw ang pagkakatalaga. Ay nako. Kung iintindihin kayo ni President Bongbong Marcos sa lahat ng reklamo nyo, wala po siyang magagawang trabaho. Tingnan muna natin, magiging bias nga ba itong si Remulla? O tulad nung sinabi niya na siya din ay lalaban sa korupsyon, walang sisinuhin, walang sasantuhin. At bakit parang takot na takot kayo mga DDS kayo? Lalo na itong si Amy Marcos. Kaya talaga daw planado na ipakulong si Vice President Sara Duterte. Walang timbang. Ano ba namang kalokohan Baka to? mapakulong si VP at saka Talagang kayo ba? pinagpipilitan. Bakit po? Hindi ko alam. May utos siguro, may pakay. Ano ikatatakot nyo kung walang kasalanan talaga si Sara Duterte? Hindi ba nung panahon yun, lagi nyo sinasabi, kung walang kasalanan, walang dapat ikatakot. O ngayon, i-practice nyo yan, sinasabi nyo noon. Kung walang kasalanan, walang dapat ikatakot. Bakit tinan nyo yung ekspresyon ng mukha ni Amy Marcos? Takot na takot siya. Hindi tulad dati. Mula umpisa nag-interview hanggang huli, naka-smile yan. Pa-demure. Pa-cute. O ngayon, halos hindi siya makamiti Paano? Hindi na nila mahaharang ang pagkakatalaga kay Boying Remulla. Ang problema pa kasi nila, ang ombudsman po hindi dumadaan sa Commission on Appointments. So walang ibang makakaharang yan. Boying Remulla is here to stay. Kaya lang, mukhang hanggang 2028 lang itong si Boying Remulla. Bakit kanyo? Kasi kung sakaling manalo nga si Sara Duterte, kung hindi man siya ang tatakbong presidente, si Robin Padilla. Balita ako, kung hindi daw makakatakbo si Sara Duterte sa 2028, ang ipupush nilang tumakbo ay si Robin Padilla. Talaga lang. Talaga. Robin Padilla for president. Ay nako, wala na ba kayong ibang ilalaban kung sakaling hindi pwede si Sara Duterte? Robin Padilla pa talaga? So kahit na anong kwento ang gawin itong si Amy Marcos, kung may kasalanan si Sara Duterte, kailangan niyang panagutan. Hindi ba lagi niyo sinasabi na wala namang kasalanan si Sara Duterte? O di harapin yung kaso, magkakaalaman tayo ngayon. Dahil ang ombudsman ngayon ay hindi na hawak sa liig ng mga Duterte. Kaya ang panalangin natin, maging patas si Remulla dahil talagang titignan ang bawat kilos ni Ombudsman Boying Remulla. Kasi lahat sila natatakot na Itong mga DDS, pakinggan nyo itong si Atty. Topacio. Ombudsman pa si Boying, patay tayong lahat, maniwala kayo. Oo. Si Boying naman dapat she should have the delicacy na wag na. Kasi wala naman pong naging ombudsman na politiko Tignan natin kung sino-sino naging ombudsman. Retired justices. O anong sinabi niya? Kapag si Boying Remulla ang naupong ombudsman, patay na tayong lahat dyan. Tapos siyempre, nandun pa rin yung panda-down kay Remulla. Dahil yung mga nauna daw na ombudsman ay hindi mga politiko.
kundi may kinalaman sa hustisya. Mga justices yata o retired justices ang mga naging ombudsman dati. So sana daw, for delikadesa, hindi daw dapat tinanggap ni Boying Rimulya ang pwesto bilang ombudsman. Ang galing ng mga DDS, ano? Huwag masyadong pahalatang takot na takot kayo. Hindi pa nga nag-uumpisa ang mga imbestigahan eh. Kabadong-kabado na kayo kagad. Kung talagang wala kayong kasalanan, wala pong dapat ikatakot kahit na sino man. Ang masaya dito, ito na po ang simula ng wakas. Sabi nga ng isang vlogger na napanood ko, the end of the untouchables. Pero, nag-uumpisa pa lang si Boying Rimulya. Alam nyo naman ang troll farms ng mga DDS, hindi po tatantanan ng mga yan si Ombudsman Boying Rimulya. Pero para sa kanya, pakialam ba niya sa inyo? Kayo po, isa ba kayo sa nangamba at si Boying Rimulya ang naging ombudsman? O isa kayo sa natuwa dahil tulad ni President Bongbong Marcos sa kanyang laban sa korupsyon, ang atin pong ombudsman ngayon ay desididong tulungan ng ating presidenteng labanan ang korupsyon. Wala pong sisinuhin, wala pong sasantuhin, kahit ikaw pa ang Vice President ng Pilipinas. Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.